Kinben Book 5, Chapter 52. 73-63 ang score at lamang pa rin ng 10 ang Blue Phoenix. Mayroon na nga lamang 2 minuto at 30 segundong natitira sa ikatlong quarter at mukhang bago ito matapos ay may isang sagupaan pa sa pagitan ng dalawang manlalaro ang magaganap. Tinanggap na nga ni Calvin Barrientos ang hamon ni Mendez at nang hawakan niya ang bola ay dito na siya umatake. Hindi na siya mag-iisip na ang defender niya ay wala pang 6-footer dahil alam naman niyang pwede siya nitong maagawan, at sa pagkakataong ito ay ipinamalas na nga niya sa lahat ang kanyang ball handling skills na talagang hinahangaan sa kanya ng marami noon. Si Calvin Barrientos, naalala pa ba ninyo ang panahong walang makaagaw sa kanya ng bola? Tanong nga bigla ni Reggie Aguilar sa kanyang mga kasama. Ang kanyang malikot na pagkontrol sa bola ang unang hinangaan sa kanya ng marami, at kahit sinong defender dito sa Palawan ay hindi siya basta maagawan. Napaseryoso nga si Ricky nang hindi niya mahuli ang galaw ng bola mula sa kanyang katapat. Pinapahabol nga siya ni Calvin at makalipas ang ilang salitan ng bola sa palad nito ay bigla siya nitong nilampasan, at nang mapalingon siya sa likuran niya ay napawaw ang crowd. Ang mga players nga sa bench ng Kalapan ay napaseryoso dahil hindi naman daw ganito magpatalbog ng bola si Barrientos kanina. Bumitaw nga ng perimeter shot si Calvin at dito na nga ito napangiti dahil sa nahuling paghabol ni Mendez sa kanya. Sa paghalit ng bola sa basket ay doon na rin napasigaw ang mga manonood sa tuwa. Ang makitang ganoon ang pagdadala ni Barrientos ng bola ay isang malaking senyales na pumalik na raw ang dati nitong galawan na ilang taon na nilang hindi nakikita rito. Ibabalik mo ba ang bansag sa iyo ng marami, Calvin? Tanong nga sa isip ni Rear, at mabilis na siyang tumakbo para bantayan si Maki Romero na nakatingin sa kanyang partner sa basketball na si Barrientos. Barrientos! 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 Bulalas ng crowd at nang si Mendez na nagbaba ng bola ay napatingin na nga siya sa kanyang katapat. Dito na rin nag-cheer ang crowd para sa depensa. Ayos ba ang ginawa ko? Tanong nga ni Calvin at napangiti naman si Mendez na biglang umatake na rin. Yumuko siya matapos kumanan. Makikita ang nasa kanang kamay niya ang bola at isang duck-in move ang ginawa nito na kinangisi ni Barrientos na mabilis na iginalaw ang isang paa para masabayan ang kanyang kalaban. Napatingin nga rin siya sa bola at napaseryoso na lang siya dahil biglang namasa si Mendez, at sa paglitaw ni Carlo Ibanez ay isang libreng mid-range shot ang pinakawalan nito. Bakit mo pinasa? Bulalas ni Calvin at ngumiti naman si Ricky. Sinalubong nga rin si Mendez ng malakas na boo mula sa mga manonood pero wala lang ito rito. Anong bakit ko ipinasa? Ako ang point guard ng team. Sambit ni Mendez at magsasalita pa sana si Calvin, kaso bigla siyang may naalala. Hindi lang about sa pagpuntos ang basketball. Kasama rito ang depensa, dribbling, rebounding at pati passing. Sa pagbalik nga ng bola kay Calvin at sa pagharang sa kanya ni Mendez ay muling kumalampag ang kanyang mga fans nang bumigla ito ng sugod patungo sa maliit na defender. Napahanda naman si Ricky at mabilis na kumilos. Pinilit niyang sabayan ang galawan ng bola, kaso nang pumilit siya na mahuli ito ay nakita na lang niya ang kanyang sarili na napaupo sa sahig ng court. Ang bilis ng galaw ng bola at hindi typical na dribbling ang ginagawa niya. Nasabi na nga lang ni Ricky at napatingin na nga lang siya kay Barrientos sa tumalo na sa kanyang tabi. Nagpakawala na naman ito ng mid-range shot, kaso sa pagkakataong ito ay biglang lumitaw sa harapan niya si Ibanez. Bubutaan nito si Calvin, kaso walang nangyari roon dahil biglang ibinato nito ang bola sa umatake na sa basket na si Orense. Ipinasa niya, sabi nga ni Ibanez sa paglapag niya, at nakita rin niya si Marlon na hinarangan ni Cardinal. Si Calvin naman ay napatingin kay Mendez, kaso wala na ito sa pinag-upuan nito. Pumasok nga ang bola sa basket at isang mabilis na inbounding ang ginawa ni Magbuo, at doon na nga napatakbo ang mga players ng Divers. Si Mendez ay nasa side na kaagad ng Kalapan at sa pagsambot nito sa bola ay nagawa rin itong pumuntos sa pamamagitan ng isang layup. 67-67 ang naging score matapos iyon at nanatili pa rin sa 10 ang kanilang lamang. Nang magtama nga ang mata ni Mendez at Barrientos ay nagkangitian ng dalawa. Mautang nga rin talaga ang isang ito. Sambit ni Calvin at sa pagbalik ng bola sa palad niya mula kay Rear ay dito na nga siya mabilis na umatake. Walang malikot na dribbling sa pagkakataong ito at si Mendez naman ay sinubukan itong masabayan. Kaso dahil nga matangkad ang kanyang katapat ay tinirahan lang siya nito ng harapan sa may gilid ng basket. Ang hirap makuha ng bola. Alam niyang bumibigla ako ng steal.
Sabi nga ni Mendez sa sarili at nang makapuntos muli si Barrientos ay muli na namang nagwala ang crowd. Dito na nga lang si Ricky bumigla ng takbo at napaseryoso siya nang sabayan siya ni Calvin. Hindi ka na makakawala sa akin ngayon, sabi nga ni Barrientos at napangiti naman si Ricky na bumigla ng takbo pabalik. Tingnan nga natin kung makakasabay ka pa. Sambit nga ni Ricky nang masambot ang bola. Sinalubong pa nga siya ng buo ng crowd at dito na nga niya pinatalbog ng mababa ang bola. Sa pagdikit sa kanya ni Barrientos ay dito na nga rin siya bumigla ng yuko at mabilis niyang hinawi ang talbog ng bola. Napangiti naman si Calvin sa pagkontrol ni Ricky sa bola. Kaso hindi raw nito kasing bilis ang kanyang ginagawa, kung kaya mahuhuli raw niya ito. Humakba nga si Calvin at napatras ito si Mendez. Sa mulingang pagdribble ni Ricky ay doon na siya umatake. Napangiti si Barrientos dahil alam niyang sa sidestep si Mendez, kung kaya dito na kumawala ang kanyang palad na kinaseryoso ng mga manonood. Alam kong gagawin mo iyan, sambit ni Mendez at makikita nga si Barrientos na napahawak sa sahig ng court ang dalawang kamay dahil marahan itong nadapa. Ang mga manlalaro nga ng Falcons ay nabigla sa step back ni Mendez at dito na nga ito tumalon at isang tres ang kanyang pinakawalan sa harapan ni Barrientos na nagawa nitong padapain sa kanyang tapat. Ang nag-iingay na crowd ay tumahimik at sa pagpasok ng bola sa basket ay doon na napakuyom sa tuwa ang mga kakampi ni Mendez. Si Ricky nga ay napangiti pa dahil sa nangyari. Si Romero ay napakuyom ng kamao at hindi maiwasang mapangiti dahil nagawa raw ni Mendez na patahimikin ang home crowd na talaga namang gawain ng mga magagaling na manlalaro. Depensa na, huwag na nating pa-score ng kalaban. Bulalas pa ni Mendez na talaga namang narinig ng mga manonood dahil sa pagtahimik nila. Si Coach Salome nga ay napakuyom na lang at hindi niya akalain ang 5'6" na manlalarong ito ang gagawa noon kay Calvin. Pagtayo nga ni Calvin ay makikita ang pagngisi nito habang pinagmamasdan si Mendez na nasa kabilang side na ng court. Inaabangan na siya nito at sa pagdating niya sa kanilang side ay dito na siya tumakbo ng mabilis para mapahabol ito. Nag-cut siya sa depensa ng Kalapan at sa pag-atake niya sa basket ay isang mabilis na pasa naman ang ginawa ni Marquez. May tiwala ako sa iyo, Calvin, dati pa, sabi ni Rare at si Romero naman ay napalingon sa bola at makikitang tumalo na sa ere si Barrientos para sambutin ang palobong pasa ng kakampi nito. Nagdilim naman ang paningin ni Ricky nang makitang bababa na ang bola at bago nga tumalon si Calvin ay nauna na siya nang gamitin niya ang kanyang bilis laban dito. Nakikita ang sabay na pagtalo ng dalawa at ang mga manonood ay napakuyom dahil ang pasa ni Rare ay nagawang i-intercept ni Mendez. Paglapag nga nito ay dito na siya kinulong ni na Orense, Cardinal at Barrientos. Hindi raw nila patatakasin ito kaso dito na si Ricky naging madulas dahil alam na rin niyang mangyayari ito. Binabaan niya ang dribbling at mabilis na kinontrol ang bola. Isang duck-in move sa pagitan ni na Orense at Cardinal ang kanyang ginawa at dito na nga napaseryoso si Calvin. Nakalusot si Mendez at sa paghakbang nito ay makikita nga rin ang mabilis sa pagbaba ni na Maki, Dre at Carlo sa side nila. Napakaripas ng habol si Calvin at nakita nga niyang ipapasa na ni Mendez ang bola kung kaya mabilis niyang hinarangan ito. Kaso ang ginawa niyang iyon ang naging dahilan upang maiwanan siya ni Ricky. Isang fake move lang iyon at nabiglaan lahat sa nangyari. Bakit daw parang ang bilis ni Mendez at maging si Rare at Barrientos ay pansin na rin ito. Hinabol nga ng dalawa si Mendez. Ito ay sa kabila ng risk na nalibre naman sina Ibanez at Romero. Pigilan niyo si Mendez! Sigaw nga ni Coach Salome na napakuyom na lang ng kamao at napatanong kung saan daw kaya ito nakuha ni Isaiah. Napaseryoso na nga lang si Rare at Calvin nang masabayan si Ricky. Tila raw wala itong balak magpasa dahil biglang tumayo na lang sina Carlo at Maki na para bang may tiwala na kaagad sa binatang may dala ng bola. Tumalon si Ricky nang nasa harapan na siya ng basket at napaseryoso sina Marquez at Barrientos. Talagang itinuloy mo. Bulalas ni Calvin na makikitang kayang-kaya raw hampasin ang bola kung papakawalan nito. Si Rare naman ay nakaabang na sa posibleng bali ni Mendez sa ere. Tingnan natin kung kaya mong pumuntos laban sa aming dalawa. Sigaw ni Rare at Calvin sa kanilang sarili at nang pakawalan na ni Ricky ang bola ay dito na nga nila ito pinigilan. Sumilay ang ngiti sa labi ni Mendez at napatayo ang mga manonood nang mailusot pa rin ito ang bola mula sa mga kamay ni Barrientos at Marquez.
Nagawa nitong may iwas ang bola sa dalawa at nakapagpakawala pa siya ng reverse layup bago pa man lumapat ang sapatos niya sa sahig ng court. Napalunok ang mga nakatingin sa bola dahil may epektos itong dala sa pagtama nito sa ring. Tumalbog ito ng isa at tumangat. Nakikita nga si Ricky Mendez na napakuyom at napahinto sa paglalakad, at kasabay rin ito ay ang paglaglag ng bola mula sa butas ng basket. Seryoso ako nang sinabi kong ako magiging pinakamagaling na basketball player ng bansa. At simula pa lang ito ng paggapang ko papunta sa mas malaking liga na gusto kong laruan. Hindi ang Maharlika League o ang PBA. Gusto kong ako ang maging isa sa pinakamagaling na basketball player sa Asia makalipas ang ilang taon. At para mangyari iyon, ay kailangan kong mapabilang sa national team. Dagdag pa nga ni Ricky sa kanyang sarili at sa paghakbang niya pabalik ay napalunok na lang bigla si Rhea dahil hindi raw ganito ito noong nakalaban niya ng 1-on-1 sa kanilang bahay. Iba pa ito sa inaasahan ko sa Mendez na ito. Nasabi naman ni Calvin sa sarili, at habang naglalakad si Mendez papunta sa side ng kalaban ay dito na nakaramdam ng kabog sa dibdib ang marami nang mapatingin dito. Ginawa lang niya iyon basta kina Calvin at Rhea. 5'6" lang siya pero kaya niyang gawin ito sa mas malaki sa kanya. Ang galing niya. Gusto kong manalo on divers pero sa ginawa ng Mendez na iyon, parang gusto ko siyang maging idol sa basketball. Kanya-kanya nga ng opinyon ng mga manonood at ang mga players ng ibang team na nakapakinig nito ay napaseryoso na lang at nagdilim ang paningin. Walang duda, sa oras na matalo nila ang Puerto Princesa ay masasabi kong ang Calapan City team ang pinakamalakas na koponan sa Mimaropa. Sambit naman ang isang lalaking basketball analyst na taga Palawan. Tumawag ng timeout ang divers matapos yon. 25 seconds na nga lang ang natitira sa oras ng ikatlong quarter. At malinaw na ngang nasa Blue Phoenix na ang momentum kahit para makapunto sila. Inubos nga ng divers ang natitirang oras at sa pagtira ni Calvin sa harapan ni Mendez ay napaseryoso na lang ang mga manonood nang magminti siya. Hindi siya sinabayan ni Ricky pero may intimidasyong dala ang ginawa nito kanina na naging dahilan upang masira ang kanyang bitaw. Mula naman sa ilalim ng basket ay si Magbuo na nakakuha ng rebound at sa natitirang 5 segundo ay nagulat na lang si Calvin dahil naiwanan na kagad siya ni Mendez. Nasambot nga ni Ricky ang pasa ni Magbuo at sa pagtakbo ng oras ay bumigla rin siya ng talon. Dalawang hakbang nga magmula sa gitna ay agad niyang pinakawalan ang bola upang umabot pa ito sa buzzer. Ang humabol ng si Calvin ay napatingin na lang sa umarkong bola at nakita rin niya ang pagkuyom ng kanang palad ni Mendez sa paglapag nito. Tumunog ang buzzer at pumasok din ang bola sa basket. Isang buzzer beater shot nga ang nagawa ni Mendez sa pagtatapos ng ikatlong quarter at ang mga manonood ay dahan-dahang napangiti nang makita ang masayang mukha nito matapos iyon. Yes! Bulalas ni Mendez at nang lingunin niya sina Calvin at Rhea ay napangiti na lang lalo siya. Pasensya na kayo, sabi ni Mendez na ikinailing na lang ni Calvin. Pinabalik mo ako para lang pala talunin ang team namin. Pabirong wika ni Barrientos at si Rhea naman ay napatapik na lang sa balikat nito. May fourth quarter pa, hindi pa tayo talo. Sambit nito kay Calvin na naglakad na nga rin papunta sa kanilang bench. Sa kabila nga ng nangyari ay makikita naman sa mga mata ni Barrientos na nag-enjoy ito sa naging palitan nila ni Mendez ngayong third quarter. 85-67 ang score matapos ang ikatlong quarter at lamang na lamang nga ang Blue Phoenix. Ang tanong na nga lang ay kung mananalo na nga ba talaga ang Calapan City o may himala pang mangyayari para sa Puerto Princesa City.